Sa 2,500 ektaryang lupain sa Bulacan, balak itayo ang panukalang New Manila International Airport. May 4 hanggang 6 na runway ang paliparan na may pinakamoderno raw na terminal. Kasama na rin ang isang seaport at ang industrial zone sa plano. Tatagal ang construction hanggang 6 na taon at inaasahang magsisilbi sa 100 milyong pasahero kada taon. Pero nagkaroon ng problema. Hindi kasi nagkasundo sa isang provision ng plano ang Investment Coordination Cabinet Committee ng Palasyo at ang proponent ng proyekto na San Miguel Corporation. Ayon kay Undersecretary Ruben S. Reynoso Jr., hinihintay ng DOTR ang approval muli ng NEDA para maumpisahan na ang construction. Isa ang grupo ni Neto Sople ng mga tagapagtaguyod ng OFW sa mga sumusuporta sa planong pagtatayo ng paliparan. Ayon kay Ople, bukod sa mga oportunidad gaya ng trabaho, ito na rin ang pwedeng solusyon sa napakatagal na problema ng pagbaha sa bayan ng Bulacan. Kaya sumulat na sila kay Pangulong Duterte para ituloy at bilisan ang pagtatayo ng paliparan. Bahagi ng kanilang plano ay yung pagsagot sa problema ng pagbaha sa amin. Hindi nila sinet aside yun. Alam nila primary concern yun ng mga residente ng Bulacan. Ang grupong OFW Chamber of Commerce and Industry, suportado rin ang planong pagtatayo ng 15 bilyong dolyar na paliparan. Napakaraming ibibigay na ang maidudulot na positibo doon sa area, doon sa mga tao, and to the whole Philippines as well. Aminado naman ang grupo ni Tuts at Aguilar na may ilang tutol sa proyekto. Sa isang rally nitong Oktubre, dati nang nagpahayag ng pagtutol dito ang Bulacan Ecumenical Forum at ang grupong Pandohika Pamalakaya, Pilipinas. Ayon sa kanila, lubhang maaapektuhan ng pangingisda sa lugar. Magdudulot din daw ang proyekto ng mas matinding pagbaha sa Bulacan at maging sa Metro Manila. Ang reclamation ay mangangahulugan ng pagsira ng kalikasan. Ang bakawan ay hindi lamang basta puno, kundi ito ay puno na may malaking kinalaman sa kinatatamnan nila sa kapaligiran. Susan Enriquez, Nakatutok, 24 Oras.